Tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang pakundangan ang mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang buhay ng First Lady at ng House Speaker. Ayon sa punong ehekutibo, hindi niya ito palalampasin. Nagkasa naman na ng investigasyon ng law enforcement agencies na ayon kay VP Sara ay sasagutin niya kung siya ay ipasusupina. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa banta ni Vice President Sara Duterte nitong Sabado na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at House Speaker oras na mauna siyang paslangin. Biyernes ng gabi, nagpakawala ng maanghang na salita si VP Sara sa kanyang pag-camp out sa kamera. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gate ng Pangulo, walang puwang sa demokrasya ang mga naging payag ng Vice President. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Sumambulat ang mga banta ni VP Sara matapos na ma-detain sa kamera ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez. Nasight in contempt si Lopez sa pagdinig ukol sa umunoy questionableng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nitong weekend, sumama umano ang pakiramdam ni Lopez dahil sa order ng Kamara na ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC na isang government hospital pero takot umano siya sa kanyang seguridad dito. Lunes nang dinalaw pa ni VP Sara si Lopez sa VMMC. Iyak na siya ng iyak, paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, ilock niyo yung door, wag niyo siya palabasin. Wag niyo ako daw. Huwag niyo palabasin si Inday Sara, ilock niyo yung door. Hindi na lang umalis si Senator Bato, nag-concede na lang siya na magstay dito. Pahayag ni Pangulong Marcos Jr., magsabi niya lang ng totoo si VP Sara sa investigasyon ukol sa kanyang confidential funds. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Pinasinungalingan ni Duterte na banta sa Pangulo ang kanyang mga naging pahayag pero ayon sa National Security Council o NSC na sineseryoso nila ang anumang pahayag laban sa buhay ng Pangulo. Kaya't binuweltahan ng BC ang NSC at sinabing siya ang nakakatanggap ng banta sa buhay. Please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. Hindi kami nakakatanggap ng any information regarding the threat on the life of the Vice President. Ayon sa mga otoridad, kailangan imbestigahan kung may basihan ang mga banta ng bise laban sa Pangulo. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. Kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Hindi po tama pong pananalita na nanggagaling po sa napakataas na opisyalis ng ating bayan. Sinabi ng bise na handa siyang sumagot sa anumang tanong ng law enforcement agency sakali matanggap ang subpoena mula sa NBI. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.